Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Sumabat si Jenna, sinasabi na medyo kakaiba ang tiyempo at tinanong kung magulo ba ang lahat. Sabi naman ni Han, hindi lang iyon ang magulo at hiniling na pag-usapan na lang ang mga detalye mamaya. Binibigyang diin ni Han ang kritikal na kahalagahan ng kanilang pagtawag at ang pangangailangang tapusin ang misyon para makaligtas. Bagamat hindi pa formal na nagsisimula ang misyon at parang may oras pa silang magpahinga, naniniwala si Han na mahalagang mangalap agad ng impormasyon tungkol sa kanilang paligid. Binigyan niya ng tig-5 minuto ang bawat kasama para magsiyasat sa paligid at binigyang diin na kailangan bumalik sa itinakdang oras. Ipinaliwanag niya na kung may mahuli, magpapatuloy sila nang wala ito. Umakyat ang bida sa isang gusali upang makita ang lugar mula sa mataas na posisyon dahil iyon ang pinakamainam na lugar para masubaybayan ang laban. Sa tabi niya, isang lubos na takot na NPC ang umiiyak, nagsasabing ayaw niyang mamatay. Napansin ni Han ang kawalan ng pag-asa ng sundalo na tila tuluyan ng bumagsak ang moral. Mula sa mataas na lugar, pinagmasdan ni Han ang syudad at nakita ang isang hagdan. Tiningnan niya ang mapa sa hawak niyang card at nakahinga ng maluwag nang makita niyang wala namang battering ram. Napansin niyang sa silangan ay may ilog na nakita nila sa ikapitong palapag at naroon ang daan-daang goblin. Naisip niyang wala silang siege equipment. Tanging kalahati ng puwersa ang nasa labas ng kastilyo, ngunit ang bilang ng kalaban ay 10 beses o higit pa kaysa sa kanila. Bumaba siya ng hagdan at inisip na ito na marahil ang pinakamalalang senaryo, pero dahil wala pang anunsyo tungkol sa misyon, may kaunting pag-asa pa. Kung survival mission nga ito, tataas ang tsansa nilang mabuhay. Naniniwala rin si Han na kung ang misyon ay makaligtas lamang sa loob ng takdang oras, mas madali itong malilinis kaysa sa ika-5 palapag. Sapat ang bilang ng mga NPC na maaari nilang gawing pain, at mayroon pa silang salamangkero na nakatuon sa pagtatanggol. Makalipas ang ilang sandali, umikot ang Roulette of Fate, at dumating ang pangalawang grupo sa ika-10 palapag. Biglang nakatanggap si Han ng 3 babalang mensahe, senyales ng pinakamataas na antas ng kahirapan. Inabisuhan sila ng sistema na ang uri ng misyon sa ika-10 palapag ay defense, pigilan ng pagbagsak ng syudad. Nagulat si Han dahil hindi ito survival mission kundi depensa. Nang pagsamahin ng dalawang grupo, sila ay 10 lamang kasama ang 350 NPC, kabuo ang 360 sundalo laban sa libo-libong goblin. Inutusan niya ang mga kasama na matapos magbahagi ng natuklasan, kailangan nilang talakayin ang detalye ng misyon, ang mga layunin, at ang magiging papel ng bawat isa. Ibinahagi ni Jenna na sinubukan niyang kausapin ang mga tao sa syudad ngunit walang sumagot, nakikita at nahahawakan sila, pero hindi sila naririnig o nakikita ng mga NPC. Samantala, iniulat ni Aaron na ang mga refugee ay papunta sa sentro ng syudad habang ang mga goblin ay galing sa hilaga at silangang tarangkahan. Walang tarangkahan sa timog at kanluran kaya wala ring ligtas na daan. Kapag bumagsak ang panlabas na pader, walang maliligtas at lahat ay malalagas. Tinanong ni Edith si Han kung ano ang susunod nilang gagawin. Ipinahayag ni Han na ang misyon nila ay ipagtanggol ang syudad at pigilan ang paglusob ng kalaban, sa madaling sabi, lipulin ang lahat ng kaaway. Nabigla si Edith sa revelasyong iyon. Doon ay nagmuni-muni ang matandang si Roderick at iminungkahi ang posibilidad ng pag-urong upang magsagawa na lang ng gerilya. Tinanggihan ito ni Han, naniniwalang ang susi sa tagumpay ay ang tuluyang paglipol sa hukbo ng goblin. Ipinaliwanag niya na ang kondisyon ng pagkatalo ay ang pagkawasak ng tore sa gitna kung saan naroon ang estatwa ng kambal na Diyosa. Kahit lipulin ang lahat ng goblin, kapag nasira ang estatwa, talo pa rin sila. Tinawag itong kaibangan ni Roderick at tinanong kung kailangan ba talagang protektahan ang estatwa habang nakikipaglaban. Giit ni Han, kapag nabigo sila, lahat sila'y mamamatay. Nayanig ang mga kasama sa bigat ng kapalit. Nagtanong pa ang matanda kung ibig sabihin ay mamamatay din sila kahit tumakas, at sinang-ayunan ito ni Han. Walang ligtas saan man kapag bigo ang misyon. Aminado man siyang tila walang saysay ang kondisyon, basta't laro pa rin ito, may estratehiya kahit imposible. Inisip ni Han na bagamat napakarami ng goblin, tanging hagdan ang siege equipment nila, at nasa hilaga lamang ito. Kung mag-iingat ang mga grupo sa pagwasak ng mga hagdang iyon, makakabili sila ng oras. Kaya inutusan niya ang grupo ni Edith na tumungo sa hilagang pader at tulungan ang mga sundalo roon, lalo na sa pagwasak ng mga hagdang ikakabit sa kastilyo. Tinanong ni Edith kung iyon na ba ang itinalagang tungkulin nila, at tumungo si Han, ipinapakitang handa siyang pakinggan din ang opinyon niya. Nag-alinlangan si Edith na 5 lang sila at hindi sapat iyon para ipagtanggol ang syudad. Dagdag pa niya, kung bibilangin ang lakas ng pangalawang grupo, katumbas sila ng 50 sundalo. Giit ni Han, habang walang battering ram ang mga goblin, hagdang degulong lang ang kaya nilang gamitin. Kung makapanatili ang pangalawang grupo sa pinakadelikadong bahagi, ang pader ng kastilyo, mas magiging epektibo ang depensa. Ngunit ang ikinababahala ni Edith ay hindi iyon, kahit makabili sila ng oras, wala pa rin kasiguraduhang mananalo sila.
Sa bilang pa lamang, higit 10 beses ang lamang ng goblin, at kahit magsanib puwersa sila, magiging 10 laban sa 2 lang ang ratio. Naalala ni Han ang ikalimang palapag kung saan ni isa'y walang goblin na umurong, malinaw na laban itong hindi nila kayang ipanalo. Gayunman, tiwala siya na may nakatagong susi sa pagsubok na ito. Ipinaalala niya sa mga kasama ang ilog sa silangan at ang pangyayari sa ikapitong palapag kung saan bumagsak ang dam at bumaha ang mga daluyan. Lahat ng pahiwatig mula ikalima hanggang ikasyam na palapag ay tungkol sa dam. Ngunit hindi pa rin malinaw kung paano konektado ang pagbagsak ng dam sa pag-atake. Naiinis siyang kulang ang impormasyon. Biglang sumabat si Jenna, nagsabing may narinig siyang mga kabayong tumatakbo sa kabila ng ilog noon sa ikapitong palapag, at nang tumingin siya, may mga mangangabayo sa kabilang pampang. Nagulat si Han sa mahalagang impormasyong iyon at tinanong kung bakit hindi niya agad sinabi. Ipinaliwanag ni Jenna na hindi siya sigurado sa kahalagahan nito hanggang ngayon. Bumaling ang bida kay Edith at inutusan siyang bumili ng oras hanggat kaya. Kung bumagsak ang panlabas na pader, umurong sila sa panloob na pader. Gumamit ng kahit anong paraan, sundalo man o refugee bilang pain, at kung kailangan, isara ang mga tarangkahan hanggang makabalik ang unang grupo. Inamin niya magiging mahaba at mahirap ang paglalakbay, kaya hindi na siya nagsabi ng anumang bagay na maaaring magpahina ng loob. Nangako si Edith na gagawin nila ang lahat para matupad ang misyon. Nag-alala si Jenna sa plano, tinanong kung hindi ba ito masyadong pabaya. Ngunit sinabi ni Han na matalino si Edith at mabilis makaunawa, at pinaalala kay Jenna na kunin ang kanyang sandata dahil pupunta sila sa silangang tarangkahan at lalabas ng syudad. Tinanong siya ni Aaron kung bakit sila lalabas sa panlabas na pader gayong libo-libong goblin ang naghihintay roon. Inamin ni Han ang panganib pero iginiit na kapag nanatili sila, tuluyan silang malilipol. Naalala niya na sa ikapitong palapag, bumagsak na ang dam, at kung ang tunog na narinig ni Jenna ay mga kakampi, bumagsak ang syudad sa ikalimang palapag dahil hindi sila nakatawid sanhi ng pagkawasak ng dam. Dahil dito, nakumbinsi siyang kailangan nilang lumabas sa silangan, salubungin ang mga goblin, at pigilan ang pagbagsak ng dam. Buong determinasyong idineklara ni Han, pupugutan nila ng ulo ang mga goblin. Inutusan ni Han ang kanyang mga kasamahan na bilasan ang paglipat ng mga takas papunta sa loob ng kastilyo. Maya-maya, napansin ni Yolka na muntik na silang hindi nakalampas. Habang tumatakbo, sinabi ni Aaron na nakalabas lang sila mula sa loob ng kastilyo. At doon palang magsisimula ang totoong laban. Paglapit nila sa panlabas na tarangkahan, inutusan ni Han si Jenna na akyatin ang pader ng kastilyo upang silipin ang sitwasyon sa labas, at iniutos kay Aaron na ihanda ang pagbukas ng tarangkahan. Agad namang tinawag ni Han si Yolka upang simulan ang pagbibigay ng orasyon. Sa oras na magbukas ang tarangkahan ng kastilyo, agad niyang pakakawalan ang kanyang pangalawang antas na apoy. Sa utos ni Han, pinihit ni Aaron ang puli upang tuluyang mabuksan ang tarangkahan. Na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga sundalo. Dahil hindi nila makita si Aaron, inakala nilang kusa itong umiikot at dali-daling sinubukang pigilan. Samantala, mula sa mataas na pwesto, iniulat ni Jenna na napakaraming goblin na ang nag-aabang sa labas ng tarangkahan, at nagtanong kung hindi ba nila binubuksan ang tarangkahan para lang sumugod ang mga ito papasok. Ngunit mariing sinabi ni Han na hindi iyon mahalaga. At inutusan siyang bumaba muna. Tiniyak niya na madudurog ng mahika ni Yolka ang daraanan. Pagkatapos, inutusan niya si Jenna na pigilan ang mga sundalo upang hindi sila makialam. Mabilis na kumilos si Han at agad na pinabagsak ang isang sundalo. Kaya napaisip ang pinuno ng mga sundalo kung baka may masamang espiritu na pumasok. Ipinag-utos niyang pigilan iyon sa kahit anong paraan. Ngunit hinarang sila ni Jenna at pinatumba gamit ang kanyang paa. Habang bumibigkas ng orasyon si Yolka, isang goblin ang nakapagpapawala ng palaso papasok sa bahagyang nakabukas na tarangkahan. Ngunit nasalo agad ito ni Han gamit lamang ang kanyang kamay. At may kamanghamanghang liksi, ibinalik niya ito at tinamaan ng goblin. Habang patuloy na hinaharang ni Jenna ang mga sundalo para hindi gambalain si Aaron, naguguluhan pa rin sila kung sino ang humahadlang sa kanila. Biglang bumuhos ang ulan. Ngunit inisip ni Han na hindi basta mawawala ang apoy ni Yolka dahil lang sa ulan. Nagpatuloy ito sa pagbibigay ng orasyon at ngumiti ng may kumpiyansa. Samantala, matagumpay na nabuksan ni Aaron ang tarangkahan. Kaya nagsidagsa ng mga goblin upang sugurin si Yolka. Ngunit hindi siya natinag, mabilis niyang pinakawala ng ignite spell at nilamon ng apoy ang paligid. Agad siyang inutusan ni Han na huwag pasabugin ang tarangkahan, kundi gawin ito sa labas ng pader. Sinunod ni Yolka ang utos at ginamit ang combust spell. Nakumitil ng maraming goblin at nagbigay daan para makausad ang kanyang mga kasamahan. Matapos ang orasyon, iniabot ni Han ang isang mana potion kay Yolka. At pinayuhan siyang uminom sa bawat pagpapakawala ng mahika. Ngunit hindi na ito magawa ni Yolka dahil ubos na ang kanyang lakas. Ipinaalala ni Han na marami pang goblin na darating. At tinanong kung kaya pa ba niya.
Matatag na sagot ni Yolka, kaya niya pa, at kaya pa niyang magpaputok ng mahigit 100 beses. Pagkatapos, nilapitan ni Han si Shern, na tila naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Ngumiti siya at tinanong kung balak pa ba nitong sumunod sa kanila. Dahil ramdam niya ang pag-aalinlangan ni Shern, itinuro niya itong lumapit kay Edith. At sinabing ito ang magbibigay ng tagubilin. Habang paalis, pabirong sinabi ni Han na kung makakaligtas si Shern sa labang ito, tuturuan niya ito pagkatapos. Maya-maya, napansin ni Han na muling isinasara ng mga sundalo ang tarangkahan. Kaya napagtanto niyang wala ng daan pabalik. Ang tanging landas ay ang sumugod pasulong. Sa harap ng nagbabantang libu-libong goblin, nagpasya siyang lipulin silang lahat. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na bumuo ng tatsulok na formation. Na si Yolka ang nasa gitna. Sinabi niyang sapat na ang unang antas ng spell. Kahit mahina ang apoy, basta't maikalat ito ng malawak. Habang lalo pang lumalakas ang ulan, naisip ni Han na daraan at susugod pa rin ang mga goblin sa kabila ng apoy. Alam niyang may 20 segundo pa bago matapos ang orasyon ni Yolka. Sa mga segundo na iyon, sina Han, Aaron, at Jenna ay sumugod upang harangin ang mga goblin at sabay protektahan si Yolka. Ginamit nila ang kani-kanilang kasanayan upang itaboy ang mga kalaban. Nang matapos ang oras, inutusan ni Han sina Jenna at Aaron na tiyakin ang malinaw na tanaw ni Yolka. At sabihing baguhin ang kanilang pwesto upang hindi tamaan ng apoy. Paglabas ng spell ng salamangkera, sumugod si Han sa apoy at inutusan ng dalawa na sumunod. Ramdam niya ang matinding init kahit sa ilalim ng kanyang leather armor. Ngunit tiniis niya ito at naisip na maswerte silang kasama si Yolka sa grupo. Subalit dahil sa malakas na ulan, mabilis ding nawawala ang harang na apoy. Kaya buong tapang niyang hinarap ang rumaragasang goblin at muling inutusan si Yolka na magbigay ng orasyon. Inutusan din niya si Aaron na palakasin ang kanang panig. Habang siya mismo ang hahawak sa harapan, muling nagsimula ang 20 segundo na paghihintay sa spell. At bawat isa sa kanila ay tumutok sa kani-kanyang tungkulin. Isang goblin ang sumubok na lihim na umatake kay Han. Ngunit mabilis niya itong napigilan at agad na pinabagsak. Nang matapos muli ang orasyon, pinalabas ni Yolka ang ignite spell. Natumupok sa karamihan ng mga halimaw. Agad inutusan ni Han ang kanyang mga kasama na sumugod sa gitna ng apoy at magpatuloy sa pag-abante. Sinabi niyang gamitin nila ang apoy bilang pananggalang. At isiniwalat na sa ganitong paraan ay makakaabot sila hanggang sa ilog. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na mahika ni Yolka, libu-libong goblin pa rin ang naghihintay sa daraanan nila papunta sa ilog. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.